Magandang gabi po, mga Mamshi, Beshies, Ladies in Red, Ate Matanda at saka Bata. Dito naman po tayo sa Divination Talk natin at salamat po sa mga taong naging way na tuloy-tuloy itong talk natin. Dahil po sa kanila is andito pa rin tayo sa Divination Talk natin. At wala na po tayong pinipili, babae, lalaki, pwede po. Ang tema po ng talk natin is hindi po ito nababago. Same pa rin po sa Lord's Prayer na forgive us our sins as we forgive those who sins against us. Ibig sabihin, patatawarin lang po tayo ng Diyos natin. Kung sino man yun ang tawag natin sa Kanya, kung marunong po tayong magpatawad. Yan lang po yung requirement. Kasi pag hindi tayo magpatawad sa ibang tao, kahit tayo pa yung ginawa ng mali o kasalanan, magiging hindi rin tayo patatawarin ng ibang tao. Ganun lang yun. Kung anong gagawin mo, yun din yung gagawin sa'yo. So, kung hindi ka marunong magpatawad, simple lang po, hindi ka rin patatawarin. So, sa kahit anong paraan, babalik po yan. Parang fruit of your own labor ang tawag dyan. Tawag ng iba, karma. So, ngayon yung kwento natin is tungkol sa mga babae po ito. So, alam niyo naman po siguro sa paulit-ulit yung sinasabi natin. Yung first man at saka first woman. Okay? So, galing sila sa image ng Godhead. Ibig sabihin, yung perfect na image nila, galing yun sa Godhead. So, yung perfect na pag-ugali nila, galing sa Godhead yan. So, pero hindi lang ako sure kung may perfect pa ngayon na tao, except sa mga sadhu. Sadhu or mga truthful, righteous, guru, acharya, at saka mga mystic mentor. Babae man o lalaki. Sila lang po yung kaalam ko na perfect. Okay? Kasi dala nila yung Surat Sabad or Sweet Melody. Sali yung melody dyan. So, tapos, nung galing sila sa image ng Godhead, is binigyan sila ng responsibility at saka blessing. Okay? Bless sila, ibig sabihin, lagi silang masaya. Hindi katulad ngayon, yung mga tao is hindi mo na maintindihan. Walang kadahi-dahilan na biglang umiiyak, nalulungkot, nade-depress. Walang kadahi-dahilan. Kasi hindi na ngayon, hindi na bless ngayon yung tao. Nagsasuffer na siya ngayon. In pain yung tao. Hindi katulad dati, masaya sila. Kasi nasa Garden of Eden pa sila. At saka may siyempre yung responsibility nila, magaan. Ngayon, ang pagkagawa po ng first na dalawang tao is companion po yung babae. Hindi po slave, companion, mataas. Kasi ang pagkagawa sa kanila is, although anak sila, ginawa silang couple. So yung mga couples, companion po yan, hindi po slave. Minsan, hindi natin ma-distinguish, makita yung pinagkaiba ng mga slave at saka ng mga companion. Ang slave po, ignorance yung basihan yan, addiction, dependency. Hindi po nakabase sa katotohanan yung slavery. Unless na yung ibig nating sabihin na slavery is slavery ng Diyos, iba yun. Kasi slave ka ni God, iba yun. Slave king at saka slave. Tapos, yung kasunod dyan is, yung companion po, magkapareho yun ang takbo ng pag-iisip. So, kung yung couple po, hindi po magkapareho yung takbo ng pag-iisip nila when it comes to spiritual practice, hindi po yan sila couple. Baka nagkataon na magkasama. Kasi, ang tawag nga sa kanila dyan, pag hindi sila pareho ng is sila unequally yoked. Ibig sabihin hindi magkatugma yung nila yung mentality. Mataas yung isa mababa. Perfect yung pag-iisip ng isa, yung isa imperfect. So pero ang pagkagawa kay Adam and Eve,
perfect sila. So, yun yung basihan ng relationship. Perfect silang dalawa. Ganon yun. So, kung ano yung alam ng isa, alam din yun ng isa. Ang mahirap kasi, ang nangyayari ngayon, isakala ng iba dahil nagkagustuhan sila, nagkaintindihan, nag-usap-usap sila, para magkapareho. Hindi po, hindi pareho magkapareho ng antas. Pareho po yung level ng consciousness dapat. Yung hindi lang physical, intellectual, spiritual, at saka emotional. Pero yung pinaka-importante dyan, spiritual po. Kasi, anin mo yung magandang physical, emotional, saka intellectual, kung patay naman yung spiritual, dapat bukas yung third eye niya, meron siyang Shurat Shabbat na binigay ng Sado, righteous, truthful na tao, at Guru Acharya or mga mystic mentor. Kasi kung patay sarado yung third eye, wala siyang sweet melody sa puso ng isang tao, sali sa melody dyan, ay wala rin kwenta yung buhay. Materialistic na buhay yan. Ang tawag dyan is makamundo na buhay. Hindi naman yan yung point ng relationship. So ngayon, ang ginawa yung babae as kasunod sa lalaki. Hindi po inuna yung babae, kasunod. No, ngayon, yung nangyayari dyan, power grabber yung nangyari sa babae. Yun yung problema minsan ng mga babae. Hungry sila, gutom sila sa power, influence. Kung sa mga land grabbing, pero power grabbing. Kasi siya yung unang na-tempt kasi alam ng nag-tempt sa kanya. Ahas daw. Gustong-gusto niya magkaroon ng authority. Independent. Kasi authority, yung authority lang ang independent. So, gusto maging independent, gusto magkaroon ng authority. Doon siya biningwit ng ahas. So, kumagat si Eve sa authority, sa power, mas magaling pa siya kay Adam. Ano nangyari ngayon? So, gumaling nga siya. So, ganun yan. So, na-curse sila. Pero okay lang naman yun. Kasi adventure din yun eh. Okay. So, ang nangyari ngayon dyan is, ni-remind yung babae, dapat subordinate ka sa husband mo. Hindi pwedeng ikaw yung mas mataas. Kahit anong galing mo pa. Kasi yan yung order ng creation. Pag hindi pa natin sundin yung order ng creation, maging disorder yung creation natin. Hindi naman pwedeng magkaroon ng peaceful society na disorder yung society. Para malabo yata yung ganyan. Okay. So, ngayon, eto na. Of course, walang circumcision sa babae according sa story. Pero pinapractice ng ibang culture yan. Okay. So, yung mga anak na lalaki, priority compare sa babae. Katulad sa anak ni Jacob. Diba, ang sabi is 12 yung anak ni Jacob. Nakalimutan nila 13 yung anak ni Jacob. Yung isa dyan babae, si Dina. Okay. So, may mga spiritual duties yung mga lalaki. Okay. Pero ito yung maganda. Kasi, yung salvation po ng tao galing sa pamaraan ng babae. That is why sa ibang culture, kung gusto mo ma-save, dapat sa paanan ng mother mo. Okay, sa babae. Kasi babae yung yung mga anak ng mga anak, hindi naman nanganganak ng lalaki. Okay. So doon nagagaling yung salvation. That is why may mga stories na may 4 women pillars ng spiritual practice. Sila yung 4 na babae na yon, yung naging dahilan bakit nag-appear si Master Christ. Hindi naman sila yung dahilan, pero sila yung naging way, daan. Okay. Ito pa. Yung salvation ng babae is connected sa panganganak niya. Pero, yung condition sa panganganak na yon is
Kung yung anak mo, ito tandaan natin mga mamshi beses, ladies and red, mas save yung babae sa pamaraan ng mga anak niya. Pero ito yung condition. Dapat yung anak niya is faithful or believer yung anak niya. Pangalawa, loving, mapagmahal. Pangatlo, holy. Ibig sabihin, alam niya yung spiritual practice niya. Yung pang-apat is modest. Ibig sabihin, napaka-ano niya, yung hindi siya mayabang. Kasi delikado yung mayabang na tao. Alam mo, kayang-kaya mo lahat ng bagay. So, ganun yung apat na condition. Ulitin ko po, ma-save yung isang babae sa pamaraan ng mga anak niya kung yung apat na bagay na to is meron yung mga anak niya, faithful. Katulad ni Abraham, faithful siya. Pangalawa is loving siya, mapagmahal. Okay. Pangatlo is holy. Yung buhay niya is holy. Yung last is modest siya. Alam niyo naman yung modest, yung hindi siya, yung simple lang siya, mapakumbaba, yung tamang-tama lang sa pangangailangan. Yun yung modest. Pero kung hindi natin maano yan, syempre, kasama na yung nanay. So, kung hindi natin maano yan, magawa, baka may magkaroon ng problema. Baka maging impyerno yung mundo natin dahil sa mga anak na mo. So, akala ng mga parents is dahil may anak ka, blessed ka na, hindi. Pag-uugali po ng anak natin, yung magiging basihan ng blessing. Okay. So, ngayon, maraming mga prominent na babae sa Bible. Pasensya na kay Bible yung ginagamit natin. Kasi, kadalasan Christian. So, yung Bible yung magiging basis natin. So, ano yung sino yung mga babaeng yun na naging basihan din ng mga magandang inspiration sa mga babae. Okay. Yung isa is si Abigail. Teka, sino ba si Abigail? Si Abigail, wife siya ng isang walang kwentang lalaki. Pero, nagkataon, nagkita sila ni David. So, parang si Abigail yata naging naging wife ni David. Okay. Okay. So, si Abigail. Okay. So, titingnan natin yung okay. Mag-additional information tayo tungkol kay Abigail. Okay. Si Abigail is okay, si Abigail, ang dami kasing Abigail sa Bible. Pero si Abigail na naka-mention dito is tungkol to sa wife ni David. Okay. Okay. So, naging wife later on ni Abigail. Kasi naging widow si Abigail. Naging wife niya si David. Okay. Ganon yan. Mabait na babae si Abigail. Okay. So, may isa namang babae rito na si Anna. So, sino naman kaya itong Anna na to? Okay. Si Anna is, yung kwento niya, makita natin sa Luke. Okay. So, siya yung isa sa mga siya isa sa mga nag-aantay ng pag-appear ni Master Christ, si Anna. Alam mo yung mga matatalinong babae, alam nila yung mga important events. So, may isa dito si Atalia, yung isa si Bathsheba. So, alam niyo naman siguro si Bathsheba. Si Bathsheba rin, widow din siya. Asawa siya ni Uriah. Nagkasala si David.
Dahil kay Bathsheba, pero si Bathsheba, isa yun sa pinaka-importanting reason na pag-appear ni Master Christ. So, si Bathsheba yata, siya yata yung mother ni Solomon. So, i-check natin, si Bathsheba is wife ni, mother ni Solomon. Okay. Nag-apat yung anak ni Bathsheba. Isa sa pinaka-prominent niyang anak ay si Solomon. Okay. So, yung isa dyan, si Deborah. Alam niyo naman siguro si Prophet Deborah. May isa rito si Dorcas. Si Elizabeth, alam niyo naman siguro. Si Elizabeth is andyan yan sa time ni Master Christ. Parang si Elizabeth yata yung nagpray yata ng Magnificat. Nung parang nag-visit yata si Mary sa kanya, buntis yata siya. Okay. Okay, so yan yung nangyari dyan. Tapos yung isa dito, si Esther. Alam niyo naman siguro si Esther. Wife siya ng isang king. Second wife ng king. Pamangkin siya ni Mordecai. Okay. So, yung isa dito, si Eve. Alam niyo naman siguro si Eve. Si Great Mama. Okay. Si Hagar. Importante dito si Hagar. Si Hagar is siya yung galing sa kanya yung lineage ng mga ni Ismael yata yung sa Islam. Si Hannah, siya yata yung mother ni Samuel, Prophet Samuel. Okay. Siya yung si Samuel nag-anoint kay Saul at saka kay David. Okay. Yung isa pa rito is si Hulda. Medyo hindi ako masyado familiar kay Hulda. Tapos si Jael, siya yung naglagay ng sa ulo ng isang warrior yata para mamatay, prophecy. Si Jezebel, alam niyo naman, hindi to good girl, bad girl to si Jezebel. Siya yung hinulog yata sa bahay nila. Parang kinain yata siya ng mga aso. Si Leah, alam niyo si Leah, wife ni Jacob, elder sister. Si Lydia, hindi ako masyado ma-familiar. Si Mary, mother of Jesus, at kilala niyo naman siguro yan. Si Mary Magdalene, ito yung sinasabing first disciple, at saka wife yata ni Jesus according sa ibang mga opinion. Si Mary at saka si Martha, alam niyo naman siguro yan. Si Miriam, Prophet Miriam, kapatid ni Joseph at saka ni Moses at saka ni Aaron, na dahil sa medyo tinamaan siya ng pride, na-curse siya. Nagkaroon siya ng leprosy. Pinalabas siya sa tent sa ng 12 tribes para nila na hindi ka pwede magyabang sa harap ng Godhead, lalo na pag binigyan ka niya ng mission. So, yung mga tao dyan, katulad ng mga taong binigyan ng mission ng Godhead, huwag po kayo magmayabang kasi ibagsak kayo ng Godhead. Ipadama niya talaga sa inyo yung kayabangan niyo. Hindi po madaling ma-heal sa kayabangan. Okay, si Phoebe, si Priscilla, si Raquel, kilala natin to. Si Raquel, ito yung wife ni Isaac. Okay. Si Rahab, alam naman natin si Rahab, ito sa Jericho, yung bahay niya sa wall. Pinapasok niya yung dalawang spy. Okay. Si Rebecca, teka. Hindi pala. Si Raquel pala, ito pala yung wife ni Jacob. Kamali pala ako, nabaliktad ko yung pangalan. Si Rebecca pala, ito yung wife ni Isaac pala. Na mother ni Jacob. Si Raquel pala, ito yung wife ni Jacob pala. Okay. Si Ruth, alam niya na. Si Ruth is widow siya.
Eto, tandaan nyo, ibang klase talaga yung plan ng God. Widow yung babae, sir katulad ni Ruth, napangasawa siya ng isang faithful, doon din galing yung lineage ni Master Christ. Tapos, yung mga lineage, si Master Christ, mga widow yata galing. Okay. Si Salome, alam niyo naman si Salome siguro, yung John the Baptist story. Si Safira, kay Paul yata to. Si Sarah, alam niyo naman siguro si Sarah. Si Sarah, Hieronimo, hindi rin si Sarah Duterte, iba to. Si Sarah to sa wife ni Abraham. Okay. Yung natawa siya sa plan ng God. God na yung nagsasabi sa kanya, natawa pa siya. Minak niya yung God. Okay. Kaya napanish siya later on. Okay. Saka si Tamar. Ito si Tamar din, widow din to. Dito din nanggaling yung yung lineage ni Master Christ. So tandaan niyo yung yung yata ni Master Christ, isa sa mga lineage niya, si Tamar pinaka-importante ito. Anak to ni daughter-in-law to ni Judah, pero dito nanggaling si Master Christ yung isa sa mga lineage niya. Si Tamar ay isa sa pinaka-prominent na babae sa Bible. Except kay kay Mary at saka dalawang Mary the Great at saka Mary Magdalene. Si Tamar isa sa pinaka-importante na nagkaroon siya ng anak dahil sa kanyang father-in-law. Okay. So, yan lang yung ibang mga sample ng mga babae na importante. Pero kung titingnan mo sila, hindi perfect yung buhay nila. In fact, problematic yung buhay nila. Pero dahil sila is alam nila yung importance ng pagiging faithful. Ganun. Kaya napili sila. Hindi po madali. So, ngayon, ulitin ko lang po, ang mabigat po yung papel ng sa Islam po, ang isang lalaki, equivalent na dalawang babae as witness. Pero sa Jewish practice, hindi talaga pwede yung babae. Napakahirap. Okay. So, ito pala, mga significant pala na genealogy or lineage sa Bible sa line ni Master Christ. Si Tamar, si Rahab, si Ruth, si Bathsheba, at saka si Mary the Great. Si Tamar, daughter-in-law ni Judah, na kung saan nagkaanak din siya kay Judah. Si Rahab, siya yung parang prostitute yata na nakatira sa wall ng Jericho. Si Ruth is widow din siya. Si Tamar widow din, si Ruth widow din. Parang si Rahab yata naging widow rin later on. Okay, si Ruth ganon din na kung sinong Diyos mo, yun ang Diyos ko. Yun yung sabi ni Ruth, Diyos ko. Okay. Ganon din. Si Bathsheba, naging widow din. Okay. Yung hindi lang naging widow, is si Mary the Great. Kasi maging widow sana siya, kasi mag-file sana ng divorce si Joseph, pero pinagbawalan siya. So, halos widow sila lahat. Halos widow. So, doon ang gagaling yung lineage ng great masters. Parang mga hindi maganda yung way of life ng mga pero hindi yun naintindihan ng iba kasi para sa atin idealistic, pero sa Islam importante yung widow. So anyway, kailangan natin maintindihan na kung para sa mata ng tao ito yung maganda, iba po yung mata ng ang Godhead. Yung para sa kanya is yung puso po, yung heart, yung faithfulness or belief or yung acceptance mo ng truth, yung basihan niya. Ganon yun. So anyway, baka makwento natin ito in the near future. Ito lang po yung ko na yung salvation po sa babae ng galing. Kaya pinipili ng God yung mga babae talaga na magagaling talaga to sila. May mga very prominent sila na quality. Develop yung yung anima at saka animus ng mga babae na to. Hindi to sila basta-basta.
Yung isa lang po na naging passive is si Bathsheba. Pero lahat ito, mga assertive na babae talaga. Assertive, hindi independent woman. Assertive. Okay. So anyway, thank you sa time nyo. I hope so may napulot kayo, mga mamshi, beshi, ladies, pero ating matanda at bata. Mga handsome, tall, and dark mga guys dyan, tandaan nyo, ha? Yung lineage ni Master Christ sa mga hindi at actually magagandang mga babae nakuha. Usually mga widow sila. Balo. Or ano yan. Yung parang namatay yung husband nila. Ganon yan. Or divorced sila. Ganon. Pero parang hindi yata natuloy. So, sa Islam, importante na role to. Hindi hinahanap sa Islam yung parang single ka, hindi ka pa nakapag hindi. Yung sa Islam, importante yung widow. Tapos yung ganon din sa kaya nga nakita natin yung precedent actually, yung practice. Ganon yan. So anyway, thank you sa time, no? I hope so. Nakakatulong ito. Dagdagan na lang natin sa sunod na to. So, wag pong kalimutan yung forgiveness. At saka, kailangan magiging mag-cooperate tayo sa husband natin. At kayo mga husband is kailangan proteksyonan nyo yung spiritual practice ng wife nyo or mga wife nyo, kung ano mang tawag mo dyan. Okay. So, thank you sa time nyo. Susunod muli. Bye-bye.